Nang mag-collapse ako sa trabaho, tinawagan ng mga doktor ang mga magulang ko. Hindi sila dumating. Makalipas ang 3 araw, nakakabit pa rin sa mga makina, binuksan ko ang cellphone ko at nakita ko kung ano ang ginagawa nila. Sa halip na tawag nila, ang ngiting mukha ng kapatid ko ang nagtag sa akin sa ilalim ng litrato. Family day ng walang drama? Mas masakit pa sa IV sa braso ko ang caption na iyon. Hindi ako nag-text, hindi ako umiyak. Tiningnan ko lang kung paano tumaas ang mga like, nagtataka kung kailan naging performance na lang ang ibig sabihin ng pamilya sa halip na pag-ibig. Makalipas ang 4 na araw, lumitaw ang 74 missed calls sa screen ko at isang mensahe mula kay Papa, "Kailangan ka namin." Doon na nagbago ang lahat, pero hindi sa paraang inaasahan nila. Dating akala ko normal lang ang pagod kapag mapagkakatiwalaan ka. Sa Green Tech, dikit na dikit ang deadline, walang katapusang proyekto. At palagi ako ang naiiwang late, ako ang gumagawa ng paraan. Sabi ng mga katrabaho ko, may disiplina raw ako na nakakatakot sa kanila. Hindi nila alam na hindi iyon ambisyon, survival iyon. Kasi bawat oras na ginugol ko sa trabaho ay hindi lang para sa akin. Para iyon sa mga naghihintay sa bahay na mailigtas na naman. Si Papa, si Roberto, walang trabaho mula nang bumagsak ang housing noong 2008. Sabi niya, temporary lang, pero 7 taon na parang permanenteng. Si Mama, si Elena, sabi niya kailangan lang ng oras ni Papa, pero ang totoo kailangan niya ng sweldo ng ibang tao. Akin. Si Ate Marisa, ang influencer ng pamilya, palaging may bagong launch. Wellness brand, podcast, linya ng kandila. Bawat isa mas mabilis bumagsak kaysa sa nauna. Ang tulong ko madalas dumadating sa mabilisang transfer na may label na tulong o this month lang. At si Bunso, si Patricia, nasa design school pa, gustong-gusto maging peacekeeper. Hindi siya nakikipagtalo. Tahimik lang siyang humihiram at malakas makalimot. Sa labas, perpekto kaming tingnan. Ngiting pamilya sa holiday photos, pare-pareho ang sweater at pekeng tawa. Online, tinatawag kami ni Marisa na mga Santos proof daw na pag-ibig ang lahat. Ipinost niya iyon matapos kong bayaran ang car insurance ni Mama at ma-late fee ng mortgage. May balance due pala ang pag-ibig. Si Lolo Jose lang ang nakakita sa totoo. 40 taon siyang accountant sa law firm at marunong bumasa ng tao na parang spreadsheet. Hindi mo ma-audit ang pag-ibig, sabi niya noon sa akin. Pero malalaman mo kapag hindi na nag-a-add up ang numbers. Maingat niya akong binalaan na nagsimula na akong tingnan ng magulang ko bilang backup plan. Ayokong maniwala, pinalaki akong loyalty ang solusyon sa lahat, kaya nagpatuloy akong mag-ayos. Binabayaran ko ang hindi ko dapat, ngumingiti kapag hindi dapat. Ang totoo, natatakot akong tumigil. Natatakot ako na kapag nag-no ako, doon nila talaga ipapakita kung magkano ang halaga ng pag-ibig nila sa akin. Noong gabi bago ako mag-collapse, nasa office pa rin ako hanggang 10 p.m, nakatitig sa blueprints na hindi ko na ma-focus. Ilang linggo nang masikip ang dibdib ko, nagdidim ang paningin ko sa gilid. Akala ko stress lang. Hindi pala. Pero kahit noon, habang nililiquidate ko ang laptop ko, nag-vibrate ang phone ko ng text mula kay Ate Marisa. "Pwede mo ba i-cover ang rent ko? Promise babayaran kita next month." Nag-type ako ng reply, binura, nag-type ulit. Sige. Iyon ang huling mensahe ko bago ako bumagsak. Masyadong puti at malinis ang ilaw sa hospital, parang gusto nilang burahin ang nangyari. Nang idinilat ko ang mga mata ko, malabo ang lahat. Ang ceiling tiles, ang IV lines, ang nurse na nagtatanong kung alam ko kung nasaan ako. Hindi agad ako sumagot. Sinusubukan ko pang alalahanin kung anong araw na. Patay ang phone ko, masakit ang dibdib ko. Mahinang tumutunog ang monitor sa tabi ko, sumasabay sa isang bagay na marupok sa loob ko. Nang ipinaliwanag sa akin ng doktor, kalmado pero malayo ang boses niya, cardiac event. Swerte raw ako mabilis ang aksyon ng katrabaho ko. Swerte. Masakit pakinggan ang salitang iyon. Kasi hindi dapat swerte ang nagpanatiling buhay sa akin. Dapat pag-ibig iyon. Sinabi nilang tinawagan na raw nila ang emergency contacts ko, ang mga magulang ko, pero walang sumagot. Nag-iwan kami ng maraming mensahe, dagdag ng nurse ng maingat,
Parang natatakot na mas masakit pa ang katotohanan kaysa sa karayom ng IV sa braso ko. Lumipas ang mga oras. Walang tawag, walang bisita, wala. Pinanood ko ang sikat ng araw na gumapang sa pader hanggang mawala ulit. Sa ikatlong araw, inilabas ng nurse ang phone ko, fully charged na. Hindi ko dapat binuksan, pero binuksan ko. Ang una kong nakita ay hindi missed call o text, notification. Natag ka sa post ng official account. Nanginginig ang mga daliri ko nang itap ko. Dahan-dahang nagload ang litrato, sikat ng araw, tubig sa lawa. Ngumingiti ang pamilya ko sa paligid ng picnic table. Si Mama may hawak na itlog na may releno. Si Papa may hawak na beer. Si Patricia na naka-peace sign sa tabi ni Ate Marisa na ang caption ay nagniningning sa ilalim ng perpektong mukha nila. Family day ng walang drama. Sandali akong hindi makahinga. Tumindi ang tunog ng monitor, sumabay sa pulse ko. Halos makatao ang irony. Binura nila ako habang nagpapanggap na nagdiriwang ng pamilya. Nag-zoom in ako sa mga mukha nila, ngumingiti, relax, walang problema. Walang mukhang may kasalanan. Walang mukhang hinintay ako. Dumaan ang nurse at tinanong kung may kailangan ba ako. Sabi ko, hindi na. Sa tingin ko tama na. Hindi ako nag-comment, hindi tumawag, hindi man lang nag-text. Tinitigan ko lang hanggang mag-dim ang phone at nakita ko ang refleksyon ko. Maputla, pagod, pero biglang kalmado. Ang klase ng kalmadong hindi galing sa kapayapaan, galing sa kaliwanagan. Sa ika-4 na araw, nagsimulang maglakad ulit ako, mabagal at hindi matatag. Hinila ang IV pole na parang pangalawang anino. Sabi ng doktor magtatagal ng ilang linggo ang recovery. Hindi niya alam na hindi lang ang puso ko ang kailangang pagalingin. Isang umaga, walang tigil ang vibration ng phone ko. 74 missed calls. Text mula kay Papa. Kailangan ka namin. Sagot agad. Walang, kumusta ka? Walang sorry. Puro urgency lang. Utos, panic. Binasa ko ng isang beses. Tapos ulit, halos matawa ako sa kalokohan. Winalang bahala nila ako nung pinakakailangan ko. At ngayon, parang inuutos nila akong iligtas sila. Pero hindi ako tumawag pabalik. Hindi ngayon. Sa halip, nag-scroll ako sa isa pang contact. Lolo Jose. Ang tanging pangalan na nangangahulugan pa rin ng kaligtasan. Nang pinindot ko ang tawag, sa ikalawang ring, sumagot siya. Alam ko na, tahimik niyang sabi. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Iyon ang unang beses sa maraming taon na may nagsalita sa akin na parang mahalaga ako. Dumating si Lolo Jose, pagkatapos ng 40 minuto, suot pa rin ang lumang brown windbreaker niya at ang ekspresyong hindi nagbibigay ng anumang clue. Hindi niya ako niyakap. Hindi siya ganyan. Pero umupo siya sa tabi ng kama ko na parang ginagawa niya yon buong buhay niya. Kaya pala, sabi niya, tumingin sa monitor. Nabali ka na nila, ha? Ngiti akong pilit. Parang ganun nga. Hindi siya nagtanong ng detalye. Alam na niya. Ganyan siya. Tahimik pero eksakto ang pagkaunawa. Nagtagal siya buong araw, nakipag-usap sa nurse ko. Tiniyak na covered ng insurance ko ang dapat. Nang may binanggit ang billing clerk na ilang hindi pa nabayarang balance, hindi siya natinag. Kinuha niya ang tablet niya at nagsimulang mag-type. Ano po ang ginagawa niyo? Tanong ko. Nag-i-inventory, sabi niya. Bago ka magputol ng mga lubid, kailangan mong malaman kung saan lahat sila nakakabit. Tiningnan namin ang lahat. Checking accounts ko, automatic transfers, bayad sa car insurance, joint credit cards. Sumama ang tiyan ko habang lumalaki ang listahan. Bawat linggo, may lumalabas na pera sa account ko na parang dahan-dahang pagdurugo. Utang ni Ate Marisa, rent ni Patricia, kotse ni Mama, maging kuryente sa bahay na hindi ko na tinitirhan mula pa nung college. Paano ko hinayaan ng ganito? Bulong ko. Akala mo pag-ibig iyon, simpleng sabi niya. Akala nila obligasyon, iba ang math. Noong gabing iyon, habang humuhuni ang mga makina at tahimik na ang hospital, tinuruan ako ni Lolo Jose kung paano isa-isang patayin. Hindi dahil sa galit, kundi para makaligtas. Gumawa siya ng spreadsheet, isinulat ang bawat recurring payment at inabot sa akin na parang mapa palabas ng impyerno. Bukas, sabi niya, simula na tayo sa bangko.
Hindi ako nakatulog ng mahimbing. Paulit-ulit kong nakita ang litrato nila, ang mga ngiti, ang sikat ng araw, at naririnig ang mahinang beep ng monitor na parang countdown. Kinaumagahan, tumawag ako sa bangko mula sa hospital. Kilala ng clerk ang boses ko. Ako ang reliable sa loob ng maraming taon. Hanggang tanghali, nawala na ang lahat ng auto-transfer. Kanselado na ang account ni Ate Marisa. Stop na ang rent deposit ni Patricia. Tinanggal na ang insurance ni Mama. Bawat click parang paghinga ulit. Pagsapit ng gabi, nagsimulang mag-vibrate ang phone. Unang text mula kay Mama. Kakasabi lang sa amin. Bakit hindi mo sinabi? Tapos si Patricia. Pwede ba tayo mag-usap? Misunderstanding lang ito. Winalang bahala ko lahat. Si Lolo Jose nakaupo sa tabi ko, nagbabasa ng dyaryo, nagkukunwaring hindi nakatingin. May guilt ka na ba? Tanong niya sa wakas. Oo, amin ko. Konti. Lilipas yan, sabi niya habang tinutupi ang dyaryo. Buwi na binabayaran ng mabubuting tao bago sila makalalaya. Kinabukasan, umuwi na ako sa apartment ko. Mas maliit ang dating sa alaala ko, parang nakikinig ang mga dingding. Pinatay ko ang phone, tinanggal ang charger, at matagal na tumitig sa labas ng bintana. Maya-maya, may vibration. Isa pang mensahe mula kay Papa. Seryoso ito. Tawagan mo ako agad. Nagkakagulo na ang lahat. Halos maawa ako sa kanya. Halos. Akala nila surrender ang katahimikan ko. Hindi nila alam na ang katahimikan ay tunog ng pagbabalik ko ng kontrol sa buhay ko. Makalawa, nasa bahay na ako ni Lolo Jose sa Baguio. Maliit na bungalow na amoy kape at lumang kahoy. Nilinis niya ang dining table, ikinalat ang mga files na parang general na naghahanda ng digmaan. Sumisilay ang hapon sa mga tambak ng papel, payment history, account statements, insurance letters, mga fingerprint ko sa pera sa loob ng maraming taon ng tahimik na pag-e-enable. Lahat ng kwento may paper trail, sabi niya. Sa'yo lang naging dollars. Tama siya. Nang matapos kami malinaw na ang larawan. Hindi lang ako tumulong sa kanila. Pinunduhan ko ang ilusyon ng katatagan nila. Kapag nawala ang kita ko, babagsak ang lahat ng itinayo nila. Ang imahe, ang ginhawa, ang kontrol. At bumagsak nga, dumoble ang mga tawag. Puno ng voicemail ang maingat na boses ni Mama. Matamis sa labas, matulis sa loob. Ava, anak, hindi namin alam na naospital ka. Bakit hindi mo agad sinabi? Tapos mas mahina, halos bulong. Nag-aalala si Papa sa mortgage ulit. Alalang-alala, hindi nagsisisi. Sumunod ang mga text ni Ate Marisa. Screenshot ng walang laman niyang account, crying emojis, at isang mensahe. Kung hindi mo aayusin ito, mawawala lahat sa akin. Tinitigan ko yon nang matagal bago mag-reply ng isang salita. Mabuti? Sumunod ang attempt ni Patricia. Hindi ako katulad nila, sulat niya. Huwag mo naman akong parusahan sa kasalanan nila. Halos matawa ako. Ganito rin ang sinabi niya noong co-sign ko ang lease niya last year. Pinapanood ako ni Lolo Jose habang nagsiscroll. Nakataas ang sulok ng bibig niya na parang nakapanood na niya ng pelikulang ito noon. Hindi sila tumatawag dahil nag-aalala sila, sabi niya. Tumatawag sila kasi napipilan na sila. Tama na naman siya. Kinaumagahan, may kotse sa labas ng apartment building ko. Si Roberto Santos, ang papa ko, nakaupo sa driver's seat, nakatitig sa bintana ko. Hindi siya nag-text, hindi siya umakyat. Naghintay lang na parang debt collector na naghihintay ng confession. Hindi ako bumaba. Pagkatapos ng tanghali, may bagong mensahe. Bubuwagin mo ang lahat ng itinayo natin. Sana alam mo ang pinsalang ginagawa mo. Itinayo natin. Binasa ko ng malakas ng 2 beses para matikman ang kalokohan. Ipinakita ko kay Lolo Jose, tumangulang siya. Mas maraming sinasabi ang pangungusap na yan kaysa inaakala niya. At dumating ang video. Ipinost yun ni Ate Marisa noong gabing iyon. Slow, emotional walkthrough ng bahay namin noong bata pa kami, ngayon walang laman. Gumala ang kamera sa mga puting dingding at nakakalat na kahon, nanginginig ang boses niya. Kinuha nila lahat, sabi niya, at guess who let them? Biglang lumitaw ang lumang litrato ko na ngumingiti mula sa Pasko, ilang taon na ang nakaraan. Ang caption, minsan ang dugo ay hindi ibig sabihin ng pamilya. Sumabog ang comments.
awa, piti, paghusga. Nag-repost ang mga influencer. Puno ng messages mula sa strangers na nagsasabing walang utang na loob ako. Pinanood iyon ni Lolo Jose ng tahimik, tapos tumayo, kinuha ang phone niya at tumawag ng 3 beses. Sa loob ng 48 oras, nakuha namin ang lahat ng dokumento. Mortgage papers, loan defaults, late fees. Ginamit nila ang equity ng bahay para pambayad sa credit card ni Ate Marisa at business venture ni Patricia. Isang boutique candle studio na hindi man lang nabuksan. Hindi ko na kailangang ilantad sila. Ginawa na ng math. Pero nag-file pa rin ako ng fraud report. Tinulungan ako ni Lolo Jose at ng lawyer niya na si Atarding Cruz na mag-prepare ng cease and desist order. Walang contact, walang impersonation, walang financial claims. Ipinadala namin sa certified mail, tig-iisa sa kanila. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakatulog ako ng mahimbing. Kinaumagahan, nagising ako sa walang tigil na vibration ng phone. Mukha ni Patricia sa screen, nakikipagtalo sa security sa baba. Wala siya sa approved visitor list. Nakita ko siyang naglalakad-lakad sa labas, phone sa tainga, siguro tinatawagan si Ate Marisa. Hindi ako lumabas. Maya-maya, dumating ulit si Lolo Jose. May hawak na makapal na Manila envelope. May ginawang kalokohan sila, sabi niya. Sa loob ay printed email exchanges nila papatmama sa maliit na law firm. Binasa ko ng 1 beses, tapos ulit. Legal guardianship daw sa akin ang hinintay nila. Binasa ko ng malakas ang header. Emergency petition for temporary conservatorship. Nagbuntong hininga si Lolo Jose. Ginawa na nila ito sa tito mo noon. Hindi rin nag-work. Pero ngayon, pwedeng sana kung hindi ko pa nailipat lahat sa trust na ginawa niya. Kung hindi nagsulat ng statement ang doktor ko na stable ako. Kung hindi nagpadala ng confirmation ang HR ko na nasa medical leave ako, hindi terminated. Nang ma-file na nila ang petition nila, nauna na ang preemptive paperwork namin sa korte. Dead on arrival ang motion nila. Pero hindi pa rin sila tumigil. Nag-post ulit si Ate Marisa, ngayon umiiyak na. Tumatakbo ang maskara sa pisngi habang nagsasalita sa kamera. Hindi palaging ganito ang hitsura ng mental illness. Minsan, ang mga taong mahal mo ang nagtutulak sa iyo palayo. Sinusubukan lang naming tulungan siya bago mahuli ang lahat. Puno ng sympathy ang comments ng followers niya. Naging trending ang forward na ipagdasal si Ava, pero maikli ang memorya ng social media at mas maikli pa ang views. May nakahanap ng lumang family day without the drama post niya at ni-stitch sa crying video niya. Saan ang concern noon nang naospital siya? Tanong ng caption. Biglang bumaliktad ang hangin overnight. Lumutang ang mga screenshot. Mga brand deal ni Ate Marisa habang naospital ako. Tweets niya na nanlalait sa toxic siblings. Binomba ng comments ang Etsy page ni Patricia. Nawala ng clients ang brokerage ni Papa. Puno ng tanong mula sa strangers ang Facebook ni Mama. Pagsapit ng Biyernes, gumuho ang online empire ng pamilya nang mas mabilis kaysa sa finances nila. Inabot sa akin ni Lolo Jose ang kape niya. Hindi mo man lang kailangang gumalaw, sabi niya. Gumawa na ang katotohanan. Noong gabing iyon, may isang text mula kay Mama. Please, pwede ba tayo mag-usap? Tinitigan ko yon ng matagal. Naka-hover ang hinlalaki sa keyboard. Tapos nilock ko ang screen at ibinaba ng face down. Sa kabilang kwarto, nagbabasa si Lolo Jose. Okay ka lang? Tanong niya. Oo, tahimik kong sagot. Tapos na. Pero hindi pa sila tapos. Kinaumagahan, may courier na naghatid ng envelope. Hindi mula sa lawyer nila. Mula mismo kay Papa. Handwritten will. Binago niya pagkatapos mabigo ang conservatorship. Sa nanginginig na sulat kamay. Kung sakaling mamatay ako, lahat ng ari-arian ay mapupunta sa mga natirang pamilya na nagpapanatili ng pagkakaisa. Si Ava ay hindi nakasama hanggat hindi siya nakipag-ayos. Hindi ko napigilang matawa. Parehong manipulasyon lang, balot lang ng formal na tinta. Ipinakita ko kay Lolo Jose. Akala pa rin nila may gusto ako. Ngiti siyang mahina. Hindi pa sila sanay na may umalis bago pa maubos ang pera. Noong gabing iyon, isinulat ko ang huling reply ko, hindi sa text, hindi online, kundi sa pamamagitan ng abogado ko.
Maikli, eksakto, at final. I waive all rights to the estate and request permanent no contact. Pinirmahan ko, sinilyohan, at inabot kay Lolo Jose. I-file mo sa Lunes, sabi ko. Tumango siya. Ano na ang plano mo ngayon? Tumingin ako sa bintana. Sa labas, humihupa na ang ulan. Magpapahinga ako, sabi ko. Siguro sa mas tahimik na lugar. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, sineryoso ko iyon. Makalawa, tumigil na ang ulan. Nag-impake kami ni Lolo Jose ng kaunti lang, isang maleta, laptop ko at ilang litrato na akin pa rin, at nag-drive papuntang Silang, Cavite. Sabi niya, gusto niyang makita ulit ang mga bundok bago magtag-ulan. Hindi ako tumanggi. Tinitigan ko lang ang highway na dumadaan. Kilometro bawat kilometro, tahimik na sa wakas ang mundo. Ang cabin na inupahan namin malapit sa ridge na puno ng pino. Walang ingay, walang trapik, walang pamilya, puro katahimikan, malinis at tapat. Remote work na lang ako sa Green Tech, mas kaunting oras, walang pressure. Nagsisimula ang araw ko sa itim na kape at nagtatapos sa tunog ng hangin sa bubong. Minsan may mensahe pa rin. Pinsan na nagtatanong kung ano talaga ang nangyari. Stranger na nagbasa raw ng post online. Hindi ko sinasagot. Hindi ko na kailangan. Hayaan na lang nilang maniwala sa bersyon na gusto nila. Hindi na kailangan ng testigo ang katotohanan ko. Si Lolo Jose na uupo sa bintana, dyaryo sa kamay, nagkukunwaring hindi nakatingin habang mas maluwag na akong humihinga. Nagagawa mo na, sabi niya isang umaga. Nabali mo na ang cycle. Ngumiti ako. Lahat naman ang halaga. Tumawa siyang mahina. Discount pa yan. At tama siya. Kasi ang nakuha ko ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng sorry, lahat ng mana, lahat ng peking family photo. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi na ako ang tagapagbigay, ang tagaayos, o ang anak na may utang sa lahat. Ako na lang si Ava, buhay, hindi na pag-aari ng iba, at sa wakas malaya. Dating akala ko talo ang katahimikan. Na ang pag-alis ay katumbas ng pagsuko. Pero alam ko na ngayon na ang katahimikan ay maaaring piliin, hangganan, uri ng kapayapaan na hindi na kailangan ng pahintulot ng iba. Hanggang ngayon, sinusubukan pa rin nilang makipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng ibang tao. Sinusubok kong babaliin ko ang katahimikan. Hindi ko ginagawa. May mga kwento na hindi na kailangan ng bagong kabanata. Kailangan lang nilang matapos. Kung tinawag ka na ring makasarili dahil inuna mo ang sarili mo, sana ay paalalahanan ka nito na ang pagpili ng kapayapaan ay hindi pagtataksil. Survival iyon. Panatilihin nila ang post nila, ang pity, ang bersyon nila ng katotohanan. Panatilihin ko ang katahimikan ko, ang tawa ko, ang buhay ko. Kung napilitan ka ring lumayo sa sarili mong dugo para gumaling, ibahagi mo ang kwento mo sa baba.